Since guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang umaga po. Tanghali, gabi sa inyong lahat. Ito na naman po yung ating balitang halian. Kamusta na po ang araw nyo ng Biyernes? Thank you very much for 30,000 followers. Ayoko naman ng milyon. Ayoko yung daya. Okay, at siyempre mga kakampi, tingnan natin ang ating kakalsadahan sa araw ng ito. Tingnan natin. Tingnan natin ang Balintawak Toll Plaza. Medyo may konti ng pagdami dyan sa Balintawak, no? Mapulang Lupa, Valenzuela, dire-diretso pa lang ang north and southbound. Ang Mindanao Toll Plaza, pagbabayad lang yan dun sa toll, eh. Kaya medyo nagdadami ang mga nakapila. May Kawayan, Pasabol, Bukawi Toll Plaza, and of course, San Fernando. Ayan. Ang southbound, medyo marami-raming konti pero hindi naman ganun karamihan. Ano? Okay, so maganda pa ang trapiko sa iba't ibang mga dadaanan ninyo pa uwi ng probinsya. Okay, at syempre, dakuha natin ang ating mga balita. May sunog daw na nangyayari ngayon, di ba malaki yan? Sunog na nangyayari dyan sa Tondo pa rin. Tingnan nga na, ha? Sa may Binondo. Ayaw pa niya ng Tondo. Okay, tingnan nga natin. Ito ang ulat sa atin ng ating kasamang Jeffrey Balsa. Pero medyo maliit ata ang kuha. Patingin pa rin natin. Okay, hindi pa rin maayos. Sa ulo ng ating mga balita, ayan ang kakampi news natin, Katotong Jeff. Wala eh. Okay, sa ulo ng ating mga balita, ano ba? Ang mga balita ngayon, warrant of arrest po para kay warrant arrest versus Kibuloy, inisyo na ng Pasig RTC. Higit 25,000 household tanggal na sa 4-piece. 2 Pinoy na sugatan sa sunog sa Hong Kong. Wangwang blinkers bawal na sa government officials employees. 2 araw na malakawakang tigil, pasada ikinasa. Yan na naman tayo. Tondo Fire, 500 pamilyang naapektuhan, 3 ang sugatan. Ex-partner ni Pokwang, tuluyan ang idiniport. Rider, salpok sa truck, todas. Sa kabuuan ng ating mga balita, naglabas na ang Pasig City Regional Trial Court ng warrant of arrest na naman para laban kay Kingdom Jesus Christ leader at founder Pastor Apollo Kibuloy kahapon, kaugnay ng kinakaharap nitong kaso na human trafficking. Ito na ang ikalawang arrest warrant laban kay Kibuloy matapos na una na siyang isyuhan ng mandamiento de arresto ng Davao City RTC noong nakaraang linggo
dahil sa kasong child at sexual abuse. Nabatid na inisyu ni Pasig RTC Branch 159 Acting President Judge Reynelde Estacio Montesa ang naturang arrest order kasunod ng pagbasura nito sa mosyon ng kampo ni Kibuloy na humihiling ng suspindihin muna ang proceeding sa kanyang kaso at ipagpaliban ang pagpapalabas ng warrant laban sa kanya. Idinahilan ng kampo ni Kibuloy na dapat lamang na masuspindi ang criminal proceedings dahil may nakabinbin pa siyang motion for reconsideration sa tanggapan ng Department of Justice, Secretary Jesus Crispin Remulla, hinggil sa naturang kaso. Gayon pa bang sinabi ng prosecution na batay sa Rule 116 ng Rules on Criminal Procedures, pinahihintulutan na lamang ang suspensyon ng arraignment based sa paghahain ng isang petisyon for review sa DOJ at hindi sa motion for reconsideration sa isang resolusyon para sa petition for review. Bukod kay Kibuloy, kasama rin sa mga pinaaresto ng Pasig RTC sina Jacqueline W. Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid C. Canada at Sylvia Semanies. Nabatid na ang kasong kinakaharap ni Kibuloy ay nasa ilalim na Republic Act number 9208 o ang Anti-Trafficking in Person Act of 2003 na isang non-bailable offense. Ayan, yun ang isang masakit. No, non-bailable offense. Yako, yan. Alam niyo ba ay ang kakampi ay kasama rin sa mga nag-aayos ng mga ganyang kaso? Umabot naman sa 25,904 household beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino Program ng Department of Social Welfare and Development ang tanggal na sa programa nang makitang kayang-kaya na nilang makapamuhay ng maayos para sa kanilang pamilya. Saklap. Ayon naman sa DSWD, ang nasabing bilang ay base na rin sa datos nitong first quarter ng taong kasalukuyan. Sabi ni Assistant Secretary for Disasters Response Management Group Irene Dumlao, the four-piece Pugay Tagumpay graduation and exit ceremony is a celebration of the beneficiaries' milestone and highlight the significant achievement that reflects the dedication and hard work of both beneficiaries and the program implementers. Yan po ang ayon kay Assistant Secretary for Disasters Response Management Group Irene Dumlao. Okay na lang yun. Ang mga four-piece graduates ay kinilala sa ginanap na Pugay Tagumpay graduation and exit ceremonies sa iba't ibang DSWD field office, katuwang ang local government unit o LGUs. Ang Pugay Tagumpay ay may tuturing na komendasyon sa mga benepisyaryong napabuti ang buhay dahil na rin sa programa ng ahensya sa tulong na rin ng ilang partner stakeholders. Ayon naman kay Dumlao, ang mga household beneficiaries na tinataya nakamit na ang self-sufficient status kasama na ang mga nagboluntaryong umalis mula sa programa na naendorso na rin ng local government unit sa kanilang nasasakupan upang mapanatili at mapabuti ang kanilang kalagayan sa buhay. Ang 4P sa isang flagship program ng gobyerno na naglalayong maiangat ang buhay ng mga mahihirap nating kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa pag-aaral ng mga kabataan, nutrisyon at kalusugan. So, 25,000 households po yung natanggal, ha? Sabi graduate na sila. Okay,
tingnan naman natin at pakinggan natin ang ulat sa labas ng ating bansa. Ay, di pala, dito pala sa Pilipinas lang. Sorry. Okay. Sir. Yes, Tita Pe, no? Dismayado itong mga kababayan natin dito sa pagpunta ng mga Philippine National Police at saka National Bureau of Investigation doon sa kota ni Pastor Kibuloy, Tita Pe, na kung saan ay para nagkaroon pa yata ng pagtatakip dahil nga nung interviewin to si General Derbo, yung regional director ng nasabing provincial ng Davao of Philippine Police Office, na parang kinapihan niya pa, Tita Pe, Sino? Si Kibuloy, Pastor Kibuloy. Na sinasabi niyang ka-birthday niya raw ito at ma-impluensya na napakahirap hulihin. Parang bang iniisip niya natin mga kababayan, Tita Pe, na parang sumusuko siya sa kanyang tungkulin para hulihin si Pastor Kibuloy. Dahil doon ay nagkaroon ng pagdududa ating mga kababayan na bakit gano'n ang kanyang sagutan sa interview natin mga media practitioners natin sa hanap buhay, na kailangan daw ay bago mahulihan ay dahil marami pa raw kumakanlong, umi-influensya dito kay Pastor Kibuloy, kaya napakalungkot, no? Maraming pera eh. Oo nga, yun ang masakit, pero kung pulubi daw yan o magbabasura, madali lang. Siguradong huli na yan, Tita Pe. Totoo yan, totoo. Oo. Karamihan naman yung mga nakakulong ng ganyan mga big time, Tita Pe. Yan yung mga VIP, mga nasa air conditioning. Totoo yan. Pero kung pulubi yan, magtitibag yan ng gabundok na bato, yan mismo sa loob ng pihitan ng Bureau of Correction. Kaya yun nga, talagang kung gugustuhin mo, Tita Pe, sa kanyang general, hindi ka dapat nagsasalita ng gano'n. Yes, of course. Sabihin mo pang ka-birthday mo, at pag wala raw siyang handa, pupunta siya doon, sinasabay na lang niya yung kanyang birthday. Kaya talagang napakalungkot. At sana naman daw maging parehas yan si General Derbo sa kanyang tungkulin. Dahil kasi ang nagpapasweldo sa kanya ay ang taong bayan. Yes. Yan lang ang update para sa Kakampi Online. July Pudong reporting. Okay, thank you, Katotong July. Samantala, ayan, 2 Pinoy na sugatan. Umakyat na sa 2 bilang ng mga Pinoy na nasugatan sa isang malaking sunog na sumiklab kamakalawa sa Hong Kong. Ayon kay Officer in Charge sa Hans Kaktak ng DMW, nakatanggap sila ng ulat na may isang Pinoy pa ang nasugatan sa naturang sunog. Hindi pinangalanan ang Pinoy na nagtamuan niya ng sugat mula sa bubog ng salamin ng pintuan na kinakailangan niyang basagin upang makalanghap ng usok. Upang hindi makalanghap ng usok. Siya ay nanatili pa umano na sa pagamutan at tinalapatan ng lunas dahil sa kanyang mga sugat. Nakakuha umano siya ng permanent residency status sa Hong Kong, ngunit nananatiling aktibong miyembro ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Una nang inulat ni Kakdak, kumakalawa na isang Pinay ang nakalanghap ng usok sa naturang sunog. Ang matandang Pinay ay permanenteng residente na ng Hong Kong Special Administrative Region. Tiniyak naman ni Kakdak na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon, katuwang ang kanilang Migrant Workers Office at Philippine Consulate General sa Hong Kong. Unang napaulat na 5 kataong nasawi habang 30 o 30 katao ang nasugatan sa sunog na sumiklab sa isang 200 unit na gusali sa Kowloon, District Kamakalawa ng umaga. Pinagbawal na. Lagot kayo. Pinagbawal na ni Pangulong Marcos sa lahat ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno na gumamit. Pinagbawal daw na ito na gumamit ng wang-wang, blinkers at iba pang katulad na signaling or flashing devices. Sa Administrative Order Number 18, nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi otorisado at pagkalat ng mga wang-wang at iba pang devices na nagdudulot ng pagkaantala ng trapiko at hindi ligtas na
sa mga kalsada at kapaligiran. All government officials and personnel are hereby prohibited from utilizing sirens, blinkers, and other similar gadgets that produce exceptionally loud or startling sounds, including dome lights, blinkers, or other similar signaling or flashing devices. Ito ang nakasaad sa AO. Hindi naman sakop ng direktiba ang Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, at Philippine National Police, fire truck, hospital, ambulances, at iba pang emergency vehicle. O yun, hindi daw kasali yun. Saad ng AO, ito po in this light, all government officials and personnel are hereby reminded that use of siren, dome lights, blinkers, and other similar devices shall only be under exigent, okay, or emergency circumstances or situation, or to ensure the expedite and safe passage of emergency responders. Kasunod naman ito, magsasagawa ng crackdown ng PNP laban sa mga motorista na patuloy na gumagamit ng blinkers at sirena o yung wang-wang. Ayon kay PNP Information Chief of Spokesperson Colonel Jean Pajardo, sa ilalim ng Presidential Decree 96, illegal ang paggamit ng wang-wang at blinkers ng mga private vehicles. Ani Pajardo, ang mga blinkers ay para lamang sa mga pulis, bumbero at sundalo. Gayon din sa mga emergency cases. Sa ilalim ng PD 96, walang penalty sa mga first offense. Subalit kukumpiskahin ang mga blinkers habang may criminal liability na sa ikalawang offense at pagkakakulong hanggang 6 na buwan. Hindi rin ligtas ang mga nagbebenta ng wangwang at blinkers. Sige. Sa datos ng PNP, umaabot sa 2,546 blinkers at wangwang ang nakumpiska mula Enero hanggang Marso. Magsasagawa naman ng 2 araw na malawakang tigil pasada na naman ang pinagkakaisang samahan ng mga tsuper operators nationwide o piston. Ang grupong manibela bilang protesta sa deadline. Ito, lagi nilang ganun sa PUB consolidation kaugnay sa modernisasyon o modernization program ng pamahalaan. Nabatid na nagsisimula ang transport strike sa Lunes, April 15 at magtatanggal hanggang sa Martes, April 16. Parati na lang ganun ang panakot. Ayon kay Pisto National President Modi Floranda, nanatiling mahigpit ang pagtutol nila sa naturang PUB consolidation. Paliwanag pa niya, hindi naman sila tutol sa modernisasyon, kundi sa consolidation lamang. Kinuwestiyon din ni Floranda ang pagbawi sa kanilang mga prangkisa para ibigay umano sa malalaking korporasyon. Ang sinasabi nila sa ilalim ng modernisasyon, ang gusto lang nilang ayusin ay yung ating mga sasakyan. Pero bakit kailangan nilang bawiin o kumpiskahin yung mga ating lehitimong prangkisa para pahawak sa malalaking korporasyon? Yun ang ating franchise, aniya pa. Dagdag to ni Florenda. Una namang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na niya palalawigin pa ang April 30 deadline para sa consolidation. Matatanda ang taong 2017 pa nang simulang isulong ng pamahalaan ng PUBMP. Kalayunin nilang palitan ng mga kasalukuyang jeepneys na hindi na roadworthy ng mga sasakyang mayroong Euro 4 compliant engine upang mabawasan ang polusyon, at ang unang bahagi nito ay ang PUB consolidation. Ito yung sunog, Garby. Hapon,
Nasa 500 pamilyang nawalan ng tahanan habang 3 naman ang inuulat na nasugatan sa sumiklab na sunog sa isang residential area sa Tondo, kamakalawa ng hapon. Kabilang sa mga nasugatan ay sina Raul Yumage, 43 years old, Mark James Teng, 19 years old, at EJ Medina, 21 years old, na pawang nasa maayos ng kalagayan. Batay sa ulat ng Manila Bureau of Fire Protection, nabatid na dakong alas 3:49 o 3:49 ng hapon nang magsimulang sumiklab ang apoy sa Purok 3 sa Isla Puting Bato sa Tondo. Isla Puting Bato sa Tondo. Umabot sa Task Force Alpha bago na ideklarang under control dakong alas 8:29 ng gabi o 8:29 ng gabi. Dakong ika-1 naman ng umaga ng madaling araw. Kahapon ang tuluyang maapula ang apoy. Sa pagtataya ng mga otoridad, aabot hanggang 1 million pesos ang halaga ng mga ari-ariang naabot dahil sa sunog. Nagsasagawa pa ng masusing investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang pinagbulan ng naturang sunog. Tuluyan ang pinabalik sa kanyang bansa ang dating partner ni Pokwang na si Lee O'Brien, isang American national, matapos sa matagumpay na deportasyon o deportation proceeding laban dito. Matatanda ang noong nakarang taon nagsampa ng deportation case ang komedyanteng si Marieta Subong, may kilala bilang Pokwang, o mas kilala natin bilang Pokwang, laban sa dating partner nito dahil sa pagtatrabaho ng walang kaukulang permit. Sa kanyang reklamo, iginiiti po kung na si O'Brien ay nag-render ng trabaho sa iba't ibang kumpanya ng produksyon nang hindi kumukuha ng kinakailangan Department of Labor and Employment at BI permit. Nakakita ng merito ang BI na sabing reklamo at inutusang i-deport si Brian noong December dahil sa paglabag sa kondisyon ng kanyang pananatili. Naghain din naman si O'Brien ng motion for reconsideration na kalaunan ay tinanggihan na. Sinabi ng BI Commissioner Norman Tansinko na si O'Brien ay na-deport ng gabi ng April 8 sakay ng flight ng Philippine Airlines papuntang San Francisco, USA matapos kumpirmahin ng BI na wala siyang nakabinbing lokal na kaso sa Pilipinas. Sa resulta ng kanyang deportasyon, ang kanyang pangalan ay kasama sa blacklist ng BI na umahadlang sa anumang pagtatangkang sa hinaharap muli makapasok sa bansa. So, hindi na siya pwedeng pumasok sa ating bansa. Isang rider ang nasawi ng mawala ng balanse at masalpok sa kasunod na truck kamakalawa ng hapon sa Novaliches, Quezon City. Dead on arrival sa East Avenue Medical Center ang biktimang si Chris Raburar, 29 years old, habang nasa kustodiya naman ng pulis ang driver ng truck na si Edmond Flores. Ayon sa balita, nawala ng balanse ang biktima at tumumba. Dito nasalpok ni Flores ang biktima. Naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang suspect. Yan ang ating mga balita sa ngayon. Tayo muna ay manghinang ulat sa ating ulat panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update. Patuloy pa rin ang epekto ng easterly sa ating bansa. Kaya ngayong araw, makakaasa pa rin tayo ng malinsangan na panahon. Ayon sa ating latest image galing sa Himawari, wala po tayo nang monitor na low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ganoon din po sa Dagat Pasipiko. Kaya sa ating lagay panahon ngayong araw, maganda at maliwanag sa panahon ang inaasahan po natin sa buong bansa. Asahan pa rin ang mataas ang temperatura matatala ngayong araw
sa Metro Manila na abot ng 35 degrees Celsius. Bagyang mas mataas naman ang temperatura sa Tuguegarao na abot ng 36 degrees Celsius. Sa mga kababayan po natin sa Lawag, ang forecast kong temperatura natin aabot ng 33 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at ganoon din po sa Mindanao. Sa Metro Cebu, aabot po ng 32 degrees Celsius. Samantalang sa Iloilo at sa Tacloban, aabot na ng 31 degrees Celsius. Sa mga kababayan po natin sa Metro Davao, mataas po ang temperatura matatala na aabot ng 35 degrees Celsius. Sa Zamboanga, ang forecast temperature natin ay aabot ng 34 degrees Celsius. Pagdating po sa ating 3-day weather outlook. Sa weekend, mataas pa rin po ang temperatura matatala sa Metro Manila na aabot ng 35 degrees Celsius. Sa Baguio City, ang forecast temperature natin sa weekend ay nasa 25 degrees Celsius. Samantala sa Legazpi City, nasa 32 degrees Celsius. Sa mga lugar po sa Visayas, sa weekend po, ang inaasahan po natin forecast maximum temperature ay aabot ng 32 degrees Celsius. Sa mga lugar po sa Mindanao, mataas pa rin po ang temperatura ang matatala sa Metro Davao at sa Zamboanga City sa weekend na aabot ng 34 degrees Celsius. Samantala sa Cagayan de Oro City, bahagyang mababang temperatura, nasa 32 degrees Celsius. Ang araw pong sisikat, mamaya pong 5:44 ng umaga. Ang araw lubog naman po, mamaya pong 6:10 ng hapon. Yan pong ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzardi Aurelio. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo pong magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oyster cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia, Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Family Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Okay.
tingnan po natin ang ating trabaho. Oy, may trabaho daw po ha. Sa mga trabaho, naghanap kayong trabaho, ito po. Baka gusto mo bigyan kami ng mga dyan, mga picture-picture, wala ba? Sa mga, meron yan sa messenger mo tingnan. Sa mga walang trabaho, mega fair job sa lungsod ng Maynila. Panibagong mega job fair, muli ang handog ng pamahalang lungsod ng Maynila. City Hall. Ngayon pong Biyernes, April 12, ngayong taon na ito ha, ito ay bilang tulong sa mga walang trabahong Manileño. Ito ang inanonsyo ni Mayor Hani Lacuna, kasabay ng pag-iimbita niya sa mga gustong subukan ang kanilang kapalaran. Na makilahok kayo sa kanilang mga naturang job fair. Sa naturang job fair ay inorganisa ng Public Employment Service Office o PESO sa pamumuno ng alkalde, sa pamumuno ni Fernan Bermejo. Sinabi ng alkalde na mayroong libong bakanting trabaho ang naghihintay sa mga walang trabaho. Diba? Unemployed sa naturang job fair. Hindi yan. Subic yan eh. Sinabi pa nila kuna, City Hall ang kunin mo. Sinabi pa nila kuna na lahat ng interesado ay maaaring magtungo sa mega job fair na gagawin sa ground floor. Ayan, ground floor ng QQ Mall sa Quezon Boulevard, Quiapo. Sa Quiapo pala. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ay naman kay Fernan, ang naturang job fair ay mula sa mga inisyatibo ng alkalde sa pakikipagtulungan ng QQ Mall at ng Department of Labor and Employment, National Capital Region at Dole NCR Manila Field Office. Ang mga aplikante ayon sa alkalde ay dapat magpunta naka-casual attire, magdala ng 10 kopya ng kanilang resume at sariling ballpen huwag manghihiram ng ballpen. Pinayuhan din ng Lacuna na tiyakin ng mga aplikante na nakakain na sila bago magpunta sa job fair. Magdala rin daw po kayo ng tubig bilang pamatid ng uhaw at magsuot lamang ng komportable o breathable clothes at higit sa lahat, magdala ng mga bagay na magbibigay proteksyon sa kanila mula sa init ng araw. Yan si Mr. Jun Ansures. Yan. Nakuha naman natin ang ating trabaho patrol. Ulit pa rin ang Employer Chief Bond Technical Corporation. Merong nangailangan sila ng 120 factory workers. Okay, ayan, Taiwan. So, they need 120 factory workers. Interview dates, April 17 and 18. Ayan, apply now. You can scan QR code. Ayan, apply now. EQ, ibig sabihin, iQuest. Scan QR code. Pwede nyo buksan ang kanilang www.eqmanpower.ph or ang kanilang Facebook, www.facebook.com/iQuest.manpower. Matatagpuan ninyo po ang iQuest sa number 1679A Mabini, corner Malbar Street, Malate, Manila. Meron din sila sa Pangasinan. Ito ay nasa second floor, Galaxy Prime Building, 543C, Tapuac District, Dagupan. Okay, Global Maritime Engineering Service Limited, United Kingdom.
Si F-Sharp ba to? Global Maritime Engineering Service. Kailangan nila sa United Kingdom. Ayan. FCAW Welder Plater Fabricators. Ayan. Kailangan dito babae o lalaki. Pwede naman. Minimum of 3 to 5 years of experience. Hindi ko makita. Must have shipbuilding and ship repair and maintenance experience. Must be at least to read and understand engineering drawings and interpret work instructions. Willing to learn and review. IELTS. O, ba't ba na? Ano yan? Umikot. Sino? Okay, next natin. Armed Forces naman. Armed Forces Hospitals. Taif. Naku, napakalayo nito sa Saudi Arabia. Taif, parang ano yan, parang bundok yan. Parang Baguio na malayo-malayo. Saudi Arabia. Perfusionist Technician. Preferably with Saudi Council. Bachelor degree in relevant fields such as biology, chemistry, physiology, or related discipline. Strong technical skills to operate complex medical equipment used during cardiac surgeries. Alam, mahirap pala yun. Cardiac. Minimum 3 years experience in a hospital setting. Accommodation and transportation are provided. Kingdom Abdullah bin Abdulaziz University Hospital. Ito po ay sa Riyadh, Saudi Arabia. They need female staff nurses. Minimum of 3 years experience also in a hospital setting. Accommodation and transport is provided. Manage all aspect of mobilization and compliance including client approvals. Please, ito yata yung isa pa yung sa ano lang? Ha? Saan? Ito yata yung sa local. Ba't hindi nakalagay? Iba. Please send your resume to lat.soriano@e/recruitment.com.ph. You can apply to arms.lbsrecruitment.com.ph or you can send your updated CV to apply.msd@e/recruitment.com.ph. Matatagpuan po nito sa number 610, Gutchanco Building, TM Calao Street, corner MY Orosa Street, Ermita, Manila, Philippines. Hiring for Hungary. Machine operator po, 10 ang kailangan nila. 10 machine operators. Ito po ay sa Peridot International Resources Incorporated. Ang Peridot ay matatagpuan sa may Dian Street. Yan. Okay, so they need 10 machine operator, lalaki, vocational graduate with NC2 DES, the technical mechanical machine certificate. Must have at least 2 years experience in machine setter for automotive electronic manufacturing company with knowledge in electro-pneumatics, sensors, electronics, PLC, SAP, DMC, PCB, with knowledge in using different kinds of hand tool, power tool for mechanical works, good in English communication skills, 160 centimeters height, mataas-taas ng konti lang. Ayan, pero doon nangangailangan din sa Slovenia. Yan. Belas Balinske Plastica, sa mga plastic. No fees in any form and purpose will be collected for the applicants. For manpower pooling lang po ito, ha? Kailangan nila ng auto spray painter, 20 kailangan. Auto polisher, 10. Auto detailer, ayan. Kailangan vocational graduate kayo in automotive technical course. NC2 related course, at least 3 years experience in automotive painting works.
Knowledge in polishing and waxing the interior and exterior of cars. Know how to apply paint protection film. Knowledge in using different kinds of tools. Machine for painting. Height, 160 cm. Good in English communications. Okay, next natin. Next ba? Okay. For other position, kung may mga iba pa, Dropbox is provided for your application. Otherwise, please send your updated resume to recruitment@peridointernational.com with email subject at yung anong ina-apply yung posisyon. Okay, kailan ba to? April 15. Kailan ba 15? Monday, April 15, 2024. Monday po, 8 a.m. to 12 noon p.m. at Subic Sports Complex, Wawadu, Subic, Zambales. Mga overseas job placement po yun, ha? IPAMS, ayan po, basahin po natin, ha? Kailangan nila for Canada, fast food supervisor, welder, heavy equipment, mechanic, truck mechanics. Sa United Arab Emirates naman, show technology technician, audiovisual, mechanical technician, rotating equipment po ito. At sa United States of America, kailangan nila ng mga registered nurse. Mga IPAMS, lahat po na binabanggit natin dito, walang placement fee, ha? Pag meron yan, magreklamo po kayo. For Saudi Arabia, kailangan nila ng fitness manager, group exercise trainer, fitness trainer, swimming instructor or lifeguard. Sa Hong Kong, kailangan nila ng mga linesman. Saudi Arabia, ang staff house ay nangangailangan ng on-call residential cleaners. Yan. Yan, kahit wala kang experience dito, ayan, must have good English communication skills. Saudi Arabia, staff house. Yan. Job opening naman ng CF Sharp, Crew Management Incorporated. Job opening, bulk vessel, ETO, 3/O. Yan, must have bulk experience. Next natin. Sa barko yan, ano? Sa barko. Ano? Oil chem vessel. Ayan po, yan. CF Sharp, Crew Management Incorporated. Saan mag-a-apply? Okay, next natin. Hanapin nyo po yung CF Sharp. Okay, they need also 100 female cleaners in Saudi Arabia, Delta Beer Overseas Job Placement and General Services Incorporated. Ito ay matatagpuan sa Pasay, Unit 2D, 2nd floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner Rojas Boulevard, Pasay City. Landmark, Camel Appliance, Buendia, Pasay City, next to Shell Gas Station. The owner, Margie Socorro Sacote. Contact number 639-276-787-4454. Yan po ang kabuuan ng ating ulat panahon. Hindi pa rin naman po nagta-traffic, ano? Okay, muli po, ito ang inyong lingkod, Feni Codemus, nagpapaalam po sa inyo para sa ating Balitang Halian.